Nandada ako ng dala, tapos hindi pala siya naka-record. Ayan. Hi! Welcome! My name is Nak, and welcome to my channel. Welcome back sa mga laging nanonood. And of course, welcome sa mga bago. Hi! So this is March. So March na. Yes, March na. Ito na. Hi, ayan. So yes, ano nga ba meron sa March? Syempre, bukod sa reading nyo, March kasi is actually a month of planting the seed for renewal para maging balance yung ating March. In that way, para hindi tayo maloka-loka ngayong month of March. So I will be giving you 5 sins tuloy. For this month of March, I'll be giving 5 cute seeds for a balanced life. Ayan siya. So before giving those, syempre, like, comment, subscribe, and pag ayaw nyo, adiwag, bahala kayo. So, eto na nga. So, para hindi tayo maloka, bibigyan ko kayo ng 5 cute seeds for balanced life. Ayan, so number 1, meron tayong cheat. Ayan. Number 1, mindful moment. So, ito yung take a little mindful breaths throughout the day. So, ibig sabihin dito mga beshi, hinga, inhale, exhale. So, bago ka mag-react, bago ka ma-stress, bago ka ma-high blood, inhale, exhale. Ayan, wag puro tayo hinanakit o puro galit. Diyos ko, baka sumikip yung mga dibdib natin. Wag puro hinanakit, baka sumikip ang dibdib. Ayan, baka ma-high blood tayo. So, chillax lang. So, we should have a mindful moments for this month of March. Okay? Number 2, self-love notes. Say kind words to yourself. You deserve it. Wag mo laitin yung sarili mo, bakla. Diba? Sabihin mo, paggising mo sa umaga, ang ganda ko, ang guwapo ko. Ayan. Pagising mo sa umaga, sabihin mo na yun. Kasi nga, ikaw na lang ang cheerleader ng buhay mo. I-cheer mo naman yung sarili mo. Diba? Hindi yung puro ikaw i-cheer mo yung ibang tao. I-cheer mo din yung sarili mo. Pagharap mo sa salamin, sabihin mo, ay, Julina. Ay, mali. Ay, Latina. O mga ganyan. Yung mga uso ngayon. Ang sarap mo. Again, Latina. Self-love notes. Always say that to yourself. Especially pag kagigising mo lang, nakakaloka ka. Okay, number 3. Happy boundaries. Ito yung minsan, you have to say no sometimes para maprotektahan yung peace mo. So, kunyari, hindi mo bet makipag-chismisan today, say no. Ayaw mo chikahan today, say no. Ay mo magpautang, say no. Dapat no to drama tayo mga beshi. This March, hard pass tayo sa mga stressful na tao. Learn how to say no, okay? Para sa inner peace nyo, sa boundaries nyo din. Set boundaries. Number 4, ayan siya. So, buddies. Ayan siya. So, you have to move your body and eat food that makes you feel good. Ayan. So, this time, wag naman tayong puro pa-deliver, wag tayo puro sweets, wag tayo puro chicken, baka magkaroon na tayo ng pakpak. So, lakad din tayo, exercise, papunta sa ref, luto tayo ng kind of healthy food, ayan, para ibabalance. Actually, what I do right now, kakastart ko lang, is I am into calorie deficit kasi sobrang lumaki na talaga ako. Pero, ayoko maging malungkot na calorie deficit kasi yung husband ko malungkot yung calorie deficit niya. Yung kinakain niya, yun at yun lang. Kasawa. So ako, nagka-calorie deficit naman ako. Pero, during weekdays, Saturday and Sunday, nakakain ko yung gusto ko. So, siguro magka-calorie deficit ako ng Monday to Friday. Pero nakakakain pa rin ako ng something sweet. Diba? Yung husband ko wala, strict. Nakakaloka, kaya masungit. So, ayan, para hindi ka rin masungit, pag diet ka, kumain ka din minsan ng nagpapasaya sa'yo ng something sweet or something na mag-aano sa cravings mo na hindi masyadong mataas yung calorie. In that way, hindi ka masungit.
Pero, di ba, balance, exercise, ibawin mo na lang sa exercise. Yung mga nakain mong mataas sa calorie, maglinis-linis ka ng bahay, ganyan. So, yes, last but not the least, brain boosters. Ito yung learn something new, keep growing. Sabi ito, wag puro tayo scroll sa TikTok, sa Facebook, sa Twitter, sa Threads, sa ano ba, kung saan-saan. Try din nating matuto ng something. Kunyari, kung hindi ka marunong magprito ng itlog, go, mag-aral ka paano magprito ng itlog. Kung hindi ka marunong magpakulo ng tubig, go, mag-aral ka paano magpakulo ng tubig. If you don't know how to dance, edi learn how to kembot for the meantime. Learn something new for this month of March. Para, alam niyo na, um, para lang may something kang matutunan, di ba? If you wanna read a book, go read a book. Di ba? Yung mga Alpha Wolf, mga ganyang libro, at least something new na babasa nyo. And of course, yeah, that's our things, 5 things with NAC. Ngayon, anyways, ganito kasi, minsan, 'di ba, as you know, every month, hindi pa nga every month ako nagpo-post ng tarot reading. Kasi medyo minsan I'm busy, so I don't do it. But sometimes kapag bored ako at meron akong extra time, I normally watch or read Reddit stories, yung mga confession MS. So pag bored ako habang nag-work, I might add videos reading it and sharing it with you at kung ano man yung opinion ko. And also, di ba, if maalala nyo, bumili ako ng isang set ng libro na Philippine True Ghost Stories ata yun. Kaya lang ang naging problema ko, kaya hindi ko siya, kasi bala ko siyang gawing content. Ngayon, English pala. 10 books yon. So, ang gagawin ko, siguro, basahin ko na lang siya. And then, pag natapos ko yung 10 books na yun, edi ipamigay. Because I have to declutter din. So, baka ipamigay ko. So, bahala, hindi ko alam kung paano ko siya ipamimigay. So, ayan. Depende na lang. So, dami kong plano. At least may plano. And yeah, so there you go. A little reminder again is to take care of yourself this March. And yeah, ano sa tingin nyo yung gagawin nyo or yung dun sa 5 na yun yung trip nyo gawin? Comment nyo lang yan. And yes, tara, syempre tara na sa ating March Tarot reading. Hello, so disclaimer lamang, isang paalala lang po ng mga readings ay nagsisilbing gabay lamang sa atin. Sa huli tayo pa rin na may kapangyarihan sa ating mga desisyon gamit ang ating free will, okay? Kung hindi mo gusto ang nakuha mong reading, pwede kang gumawa ng mga aksyon na kabalik na rin sa basa at magdasal para sa tamang gabay. At kung naman natuwa ka sa reading, pwede mong ituloy ang landas na pinapakita nito. Sabayan mo pa rin ng, of course, prayers. Ngayon, of course, kung nais mo magbigay ng suporta, just comment, like, and subscribe. Tara! Hello sa mga may Gemini, Sun, Moon, and Rising. Ayan, diba? Lumabas agad dito sa for you. So, these are for Gemini, Sun, Moon, and Rising. So, dahil may isa ng card na lumabas, kuha tayo ng isa. Let's see. Hindi nabasan yung mga card mo. Ay, okay. So, may mga bagay-bagay na kailangan mong layasan or kailangan mong alisin sa buhay mo. In that way, maging ma-start mo ang mga, may ma-start ka na bago. O kailangan mong mag-resign sa trabaho, kailangan mong umalis sa kung ano yung pinagkakakitaan mo ngayon or whatever para lang magkaroon ng bagong pera, para magkaroon ng trabaho. Kasi nga, hindi na siya healthy, hindi na maganda. At pag gusto mo ng maayos-ayos na buhay, is leave. Gusto mo maging mas malaki ang pera, Gemini, leave. May mga magandang bagay dyan na hindi siya stressful, hindi siya masakit sa puso kasi sobrang toxic na siguro ng lugar kung nasan ka ngayon. Love life. I have here Ace of Swords. So, sabi dito is, gamitin mo daw yung utak mo.
pagdating sa pag-ibig. Kasi baka mamaya the reason kung bakit ka na-stress ngayon, wala kang pera kasi dikit ka lang dyan sa jowa mo. O pwedeng napaka-toxic na ng jowa mo, ayaw mong umalis, hindi ka makapagtrabaho, sakit ng puso mo, hindi ka makapag-focus. So, pwede mong gamitin yung utak mo. Or, kung may pamilya ka naman na it's okay to leave as well, para magtrabaho, para mabuhay mo sila. Parang ganyan. You have to use your utak. Sabing ganyan. Yun. You have to use your utak. You have to leave. As you can see, halos parehas siya nitong Eight of Cups na parang umaalis, na may hawak na sword, na parang you have to live, you have to think. In that way, mas maganda yung magiging buhay mo, mas magiging maganda yung flow ng cash sa'yo. Okay? So, dito naman tayo sa career or money. Ayan, may bago kang gagawin at bagong kukuhanan ng maraming pera para maging masaya ang pamilya mo. So, you really have to live. Siguro ito yung mga nagbabarko, ito yung mga um, mag-iibang bayan, mag-iibang bansa, yung kailangan mong umalis talaga kung nasan ka ngayon. In that way, mas may kumita ka ng pera para sa pamilya mo. Tanggapin mo na kung meron mang binigay sa'yo na um, may binigay sa'yo na kontrata sa ibang bansa, tanggapin mo na, my dear, kasi yan lang ang pag-asa mo. Okay? So, general reading naman sa buong March. Yan. So, ngayon, medyo, dahil hindi ka pa masyado makapag-decide kung ano ba, kausapin mo yung mga kaibigan mo, kausapin mo, syempre yung partner mo, mag-usap kayong dalawa, what will be the better things to do in that way. Gagaan at gagaan ang daloy ng pera sa atin, gagaan at gaganda ang samahan ng pamilya natin. So, you have to do, parang teamwork, usap-usap on how to solve yung mga problema sa money. And wag ka daw matatakot, we have the moon. Huwag kang matakot. Minsan kasi ang mga pag-changes, that's okay. Ang changes, kailangan natin yan para hindi lang tayo, alam mo yun, nandito lang tayo sa isang lugar. Kasi kung nagawa mo na at nakuha mo na at napasukan mo na lang lahat ng trabaho dyan sa lugar mo, siguro it's time to you na pumunta talaga sa ibang lugar para mas malaki ang kita, mas malaki ang pera, para bago. Huwag ka matakot. Huwag ka matakot na. Kasama mo ako. Ayan. Walang tayo ng advice ni Sasa Girl para sa inyo. Ang sabi niya ay, puro ka kasi hilata o magtrabaho, wag puro hilata, my dear. Walang mangyayari sa buhay mo. Hindi tayo yayaman kung tatamad-tamad ka. Hindi tayo yayaman kung puro ka hilata. Hindi tayo yayaman kung wala kang ginagawa. So, ayan. So, that's all for Gemini Sun, Moon, and Rising. Thank you. Bye-bye.